Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Gemini ay by the book. Ayan, so Gemini, parang kayo, sumusunod kayo siguro sa laws ng universe, no? Lagi kayong nakasandal, kumbaga, sa law of the universe, kahit ano man ang inyong gawin, mga plano na gagawin ninyo, no, you are making sure na yan ay nakabase sa law of the universe. What else? We have building blocks. Ayan, ito yung focus ng karamihan sa inyo sa ngayon, Gemini. Laying a solid foundation doon sa mga importanteng areas ng buhay ninyo, no? You're laying a solid foundation in terms of your money, career, finances, laying a solid foundation in terms of your relationships, pamilya, yung ganon. So, yun ang focus ninyo sa ngayon. No place like home. Ayan, so be authentic to yourself, Gemini. Maaari ang iba sa inyo dito, hindi pa ninyo natatanggap masyado kung ano kayo, kung anong meron kayo, kung sino kayo talaga. Maaaring merong parte ng sarili ninyo dito na hindi ninyo ina-acknowledge na parte ng sarili ninyo yan. That is part of your DNA, na kayo yan, no? Yung ganun ba? Kasi maaring this is personality, no? Maaring meron kayong personality na hindi ninyo alam mo yun, yung hindi ninyo matanggap talaga nung una, no? Maaaring uncomfortable kayo, you're feeling awkward na mayroon kayong ganong personalidad, no? Yung parang ganon ba? So, this is yung parang pinapakita sa inyo dito na ganito kayo, you are not comfortable with your own skin. Kaya, maybe ito yung panahon para pagmuni-munihan ninyo yan, pag-isipan ninyo, no, na baka kailangan ninyo na isipin, because pasasaan ba, 'di ba, na parte yan ng pagkatao ninyo, 'di ba? That is part of your DNA. So, gustuhin nyo man o hindi, parte ng buhay ninyo yan. Kaya maybe now is the time that you need to think about it. You need to dissect your feelings, no? And yung thoughts ninyo about that. Na parte yan ng sarili ninyo. Wala naman kayong magagawa, 'di ba? Kundi tanggapin yan dahil kayo yan. Parte ng buhay ninyo yan. So, parang fork in the road, maybe may indecisiveness ngayon si Gemini. Maybe you are facing a decision making at ngayon parang hindi ninyo malaman, hindi ninyo matukoy ngayon kung ano yung gagawin ninyo, anong klaseng desisyon ang gagawin ninyo. So, yung parang meron kayong discomfort na nararamdaman dito because you don't know or you are not sure of what you are going to do, no? Yung ganon. So, what else? We have to be fair. Ayan, so, things will be back in order na sa buhay ninyo, Gemini. Maaaring in the past, may discomfort kayong nararamdaman. In the past, maybe, hindi kayo hindi kayo makapag-focus, no, sa iba't ibang bagay sa buhay ninyo. Pero ngayon, slowly things are getting back in order. Kaya magiging maayos na din ang lahat, no?
Possible din na ang iba sa inyo dito siguro meron kayong pinaglalaban sa korte, no? At maaring yung desisyon ay parating na. Maaring ang desisyon ay ilalabas na ng korte and that could be in your favor, no? So, good luck to that. Loyal heart, ayan. So, maybe yung loyalty ninyo dito will be on display. Maaring this is your loyalty to your person, sa karelasyon ninyo, sa mahal ninyo, sa buhay. Maaring you're going to display your loyalty, your love ngayon for that person. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, paunang mensahe ninyo ay number 10, Unfinished Symphony. This is unfinished business na siguro kailangan na ninyong tapusin sa ngayon, no? Maaaring this is a heads up for you na you need to to finish whatever it is na parang naiwan ninyo sa ere, no? At maaaring ngayon kailangan na ninyong balikan kung ano man yan at tapusin. We have Yin, you are on the waiting stage ngayon, Libra. Hindi kayo ngayon yung nagdidikta, hindi kayo yun ngayon yung nag-uutos, hindi kayo yung boss ngayon, kumbaga, no? You are waiting for someone to guide you. You're waiting for someone to tell you what to do. Naghihintay kayo ng i-direct kayo ng kung sino man sa ngayon. Yung parang chillan lang kayo ngayon at hindi kayo yung mag-uutos, no? Hindi kayo ngayon yung punong abala, kumbaga. Bagkus kayo ngayon yung nandun kayo sa susunod lang kayo kung anong sasabihin sa inyo. Yung ganun yung energy. Exchanging gifts, this is generosity energy. So, Libra, maaaring meron kayong pangangailangan sa ngayon. Maybe you need of help dito in any way. Pagkatapos, yung tulong na yan na maibibigay din sa inyo, itutulong nyo din. Or maaaring meron din nangangailangan ng ganung klaseng bagay, ganung klaseng tulong din ang kailangan nila, kaya you are also going to share it, no? Hindi lang ito, meron tulong na makukuha kayo dito, hindi nyo lang yun sasarilinin, because you are also going to share that with other people. So, ganun kayo ka-generous, no? Ganun kalaki ang puso ninyo. We have number 19, flexible. Ayan. So, you're being advised here, you're being encouraged here to be flexible, be adaptable, no? Matuto kayong mag-adjust sa bago ninyong environment, sa bago ninyong sitwasyon, no? At kung mayroon man mga problema na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, be flexible, be adaptable, huwag kayong babale, no? Pwede kayong mag-bend, pero hindi pwedeng mabali, yung ganon. So, you can make adjustments dito. That is what you really need, no? Wag kayong give up, no? Wag kayong give up, wag kayong susuko. You can find a way to get around whatever challenging situation ang kinakaharap ninyo or kung meron mang obstacles, no? So, that's why iniimbitahan kayo dito to be flexible. Matutong mag-adjust. No place like home. Ayan. So, ang iba sa inyo dito siguro you are not comfortable with your own skin. Siguro meron kayong mga katangian na hindi ninyo matanggap. May mga katangian kayo or talents, skills, or gifts na hindi ninyo ina-acknowledge na meron kayo nun. Parang dinideny ninyo yan sa sarili ninyo, or siguro meron kayong mga katangian na awkward kayo na ipaalam sa ibang tao, no? And even sa sarili ninyo, hindi niyo talaga siguro yan matanggap, no? So, ito yung sinasabi nito na you are not comfortable with your own skin. Pero, kailangan nating mag-isip na siguro, no? Siguro now is the time that you need to think na ano naman ang gagawin ninyo dyan. That is part of you. That is part of your DNA, diba? That is part of yourself. Kaya siguro, now is the time na kailangan na ninyo din pagnilay-nilayan yan, pag-isipan yan, so that you'll be able to accept yourself entirely, no? Kasi
Sarili niyo yan parte yan ng buhay ninyo, parte yan ng sarili ninyo. So, what else? We have deep knowing. Ayan. So, psychic ability ninyo na clear cognizance, inner knowing, will be on point sa ngayon, no? So, siguro, may mga bagay dito na kahit hindi kayo mag-research, kahit hindi ninyo pag-aralan, kahit hindi ninyo alamin ang mga bagay-bagay, no? Related to whatever that is, you just know, no? Alam ninyo, may kutob kayo na ito yung tama ninyong gawin, ito talaga yung dapat na sundin, ito yung makakabuti para sa inyo or kung kanino man, alam lang ninyo, no? Malakas ang bulong ng intuition ninyo sa inyo na ito yon, no? This is it, this is the right thing, this is the right thing to do, yung ganon. And yun ang ano ninyo ngayon, yun ang mamamayani sa inyo sa ngayon. So even if hindi ninyo alam exactly kung saan nang gagaling ang pakiramdam na yan, but yun ang i-insist ninyo. You just know within yourself that this is the right thing to do. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, we have number 7 to the sea. Ayan. So, dito naman, this is guidance. Now, you are divinely guided dito, Aquarius. You are so lucky. You are so blessed. Kasi hindi kayo pinapabayaan ng universe. You are being divinely guided dito. You are heading towards a direction na yun ang dapat ninyong puntahan. Doon kayo pinupush, no, ng universe. So, what else? We have Yang. Ayan. So, sa ngayon, kayo yung boss. Maaaring ang iba sa inyo dito will be promoted to be a leader, to be a manager, yung gano'n, leadership role dito siguro yung ina-assume ninyong posisyon, maaaring gano'n. Kaya kayo ngayon yung masusunod, no? What else? We have chaos and conflict. Maaring merong kaguluhan sa inyong paligid. Maaring sa physical environment niyo to magulo, no? O sa posible din na meron kayong conflict with another person. Possible din na ganon. Or probably this is mental conflict, no? Maaring sa isip ninyo to, naguguluhan siguro kayo, hindi kayo makapag-isip ng maayos, hindi kayo desisyon ng maayos, no? So, siguro ganun ang sitwasyon dito for some of you. We also have number 33. Number 33 is a master number, and number 33 is a very powerful number. So, I suggest po, please look up for the meaning of number 33 for more guidance, okay? What else? We have loyal heart, Aquarius. Maybe this is what you are going to display at this time. Yung loyalty ninyo sa person ninyo or loyalty ninyo sa kung sino man. So, most likely sa person ninyo ito, no? That will be on display sa ngayon. Maaaring ipaparamdam ninyo, ipapakita ninyo sa person ninyo yung pagmamahal, yung sincerity ninyo, yung loyalty ninyo, yung love ninyo. We have higher power. You are divinely guided talaga, no? Napaka-blessed ninyo, Aquarius. Hindi kayo mawawala sa tamang daan because meron na nga kayo into the sea, that is guidance, higher power. You're being sent downloads dito, intuitive messages ng divine universe to guide you kung saan dapat kayo patungo, ano ang dapat ninyong pagkaabalahan, ano ang dapat ninyong i-priority. So, ang mahalaga nitong ninyong gagawin dito is to access that divine guidance. Pakinggan ninyo at sundin ninyo kung ano yung bulong ng iyong intuition dito dahil may mga intuitive messages na pinapadala sa inyo. You're also being sent vision dito kung parang pinapakita sa inyo dito kung ano yung dapat ninyong gawin. Ano yung
parang resulta, no, na dapat ninyong pagtrabahuan, no, para makarating kayo sa ganong sitwasyon. So, your intuition will be on point at this time, no? Your third chakra, no? Your third eye will be on point at this time as well. Kaya, pay attention to those psychic abilities niyo dahil maraming guidance ang parating sa inyo dito, no? Ang Divine Universe. Be flexible kung meron kayong mga problema pinagdadaanan sa ngayon, tulad na lamang nitong chaos and conflict, no, maging flexible kayo, no, huwag kayong mawala ng pag-asa, do not despair, because pasasaan ba at you would be able to find a way, no, way out, no, from this conflict, okay? Makakaalis at makakaalis kayo dyan, you'd be able to remove yourself from that chaos and conflict at masusolusyonan ninyo yan. You'd be able to find solution to that, okay? So, matuto kayong maging flexible, matuto kayong mag-adjust, alright, sa bagong sitwasyon. We have observer, kailangan, siguro ang iba sa inyo ngayon, hindi kayo muna magte-take action towards something, kasi mas pipiliin ninyo ngayon mag-observe, pag-aaralan, magmatsyag, yung gano'n, no? Aquarius, kailangan muna ninyo ngayon na magtingin-tingin muna sa ngayon at titignan o obserbahan ninyo ang inyong paligid, no? You wanna make sure dito, no, na tama ang gagawin ninyo. Breathe, ayan, kailangan ninyo siguro na magpahinga. Kailangan ninyo dito to take a breather. You need to step back a little from what is making you busy, yung ganon, nang sa gayon, parang ma-renew kayo, ma-refresh kayo, ma-relax, makapag-recharge kayo, no? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.